tip ko lang guys, pag nagpuputol kayo ng kornesa dito sa may miter box, kasi V-shape nga yung yung kornesa, dapat is nakadikit pareho. Yung isa nakadikit dito sa may isa, tapos ito naman is nakalapag. Kumbaga ito, kasi V-shape nga, dapat yan parehong nakalapag, nakadikit. Ganyan. Hi guys, welcome to my vlog. Bale yung i-share kong video sa inyo ngayon guys is kung paano linalagyan ng ng ito kornesa, yung mga kantuhan ng octagon. So yun. Ito na nga guys, gamit yung natin, yung miter box natin, gagawin natin yung kantuhan ng ng octagon. Yan, kumbaga sample video lang naman to guys. Kumbaga ito yung sa Kisame, ito yung mga kanto na ito, kumbaga mga to is lalagyan ng kornesa. Kumbaga yan is paangat yung niya, paangat sa ceiling, di ba, yung octagon niya paangat, so kailangan lagyan ng kornesa. So yun ang i-share ko sa inyo guys, kung paano ginagawa yung kantuhan ng mga to sa pagkakat ng kornesa. Yun. Pero bago yun guys, gusto ko munang i-share sa inyo kung paano ko ginagawa yung gusto ko munang ituro sa inyo kung paano ginagawa yung octagon na yan. Bale ganito yan guys, for example, gagawa ka ng octagon, kumuha lang ako ng sumukat ako ng 2 feet mula dun sa dulo ng plywood, sumukat ako ng 2 feet hanggang dyan, tapos 2 feet din doon. Kumbaga square siya, 2 feet na square. Ngayon kinuha ko yung center nya guys, bale 1 foot, tapos yung isa naman pababa doon 1 foot, ganun din lahat. Bale siyempre makukuha ko na yung pagka cross niya ngayon, di ba? Ang sumunod dito naman sa mga dulo-dulo nito, so ganun. Tapos yung dulo nung isa nun, ganun, di ba? Siyempre yung kinuha ko kanina dito sa gilid, mula dito sa gilid papunta rito is 1 foot. So ngayon ang kinuha ko naman dito, mula naman dito, para makukuha ko yung yung distansya niya dito hanggang dito, yung pinaka corner niya is 1 foot din yan guys. Yan, 1 foot. Kumbaga yung mga pagitan yan mula dito sa center hanggang dito is mga 1 foot yan. So yun, tapos kinonect ko na lang yan para makuha ko yung pagka octagon nya. So okay na tayo sa paggawa ng guys. Yan yung sample ng octagon. Ayan. Ngayon gawin natin yung kung paano ginagawa yung kantuhan ng kornesa nya. So ganito yan guys. Para makuha natin yung guys, yung kantuhan nya, kantuhan ng kornesa, kailangan muna nating gumawa ng pattern para dun sa may nya. Ito tuturo ko na lang sa inyo guys para mabilis. Ayan, kumbaga yung dalawang angle na to guys, yan yung pagganon nya, dalawa, di ba? Yung pagganon, kukunin natin yan, tatabasin natin yan. Kumbaga ito na siya guys, ito, ayan, kinuha ko na kanina, nagawa ko na kanina yan. So ngayon, ito na yung magiging pattern natin guys. So ito na yung pattern guys. Ngayon ang gagawin natin, kasi ito siya kanina, dito nga, ayan, yun yung banda rito, ayan, ito siya, ayan. Ngayon ang gagawin natin, para makuha natin tong paglalagyan ng tutupin lang natin siya ng ganito. Ito, yung pattern natin, tutupin natin siya ng ganito. Ayan, dinatupin na natin guys. Kumbaga itong natupin natin, ayan na siya, yung isang part na lang, di ba? Ngayon ang gagawin natin is tatapat lang natin dito sa may bandang ito, miter box na DIY. Ayan, dito sa gilid guys, dito na dapat naka-align yan dito. Tapos ayun, kita nyo naman dito yung nya, ayan. Yun, ginuhitan ko yan kanina, tapos linagari ko, ginamitan ko ng eskwala pababa. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, kumbaga ito yung isa kasi guys, dito yung isa, tapos yung dito sa kabila naman ito. Kung pansin nyo guys, ayan na yung linagari ko kanina. Ayan, hindi ko na pinakita yung paglagari guys, ito na lang, ipapaliwanag ko na lang kung paano ko siya ginawa. So ito yung pattern natin, dinikit ko lang ganun, naka-align dito, ginuhitan ko rito kabilaan, eskwala, tapos linagari ko. So ito yung mga pattern natin guys. Ayun. So ito yung wala na.
mga pira-piraso na lang yung mga ano natin, kornesa. Ito, yung sinasabing 2 inches pero hindi to 2 inches guys, undersize siya. Ngayon, sample natin guys kung paano ginagawa yung kantuan yan. Ikakat natin siya. Kumbaga ito guys, yung may bukol, gaya ng laging sinasabi ko sa mga vlog ko tungkol sa kornesa, dapat ito yung laging nasa taas pag nagko-kornesa ka na. Kinakabit mo na yung kornesa, ito yung nasa taas. Pero pag kinakat mo siya guys, pag kinakat mo dito sa may box, ito is nasa baba. So sampulan natin guys. Kumbaga ito yung lalagyan natin ng kornesa. So ito nga, kumbaga ito yung lalagyan natin ng kantuan ng kornesa guys. So itatapat lang natin siyang ganyan. Kumbaga nasa taas to, yung bukol, yun yung nasa taas. Kumbaga ito na yung ano, pataas niya, ayan. Tapos syempre, ito yung pinaka-guide natin. So ibig sabihin, yung pagkakat natin is pa ganun. Lagyan lang natin ng tanda para hindi tayo mawala. Ayan, tapos lagyan natin kumbaga number 1 siya. Lagay natin number 1 ganyan. So ganyan yung itsura niya guys. Alam na natin kung paano natin siya puputulin gawa ng may tanda na tayo. So putulin na natin. So dito nga banda siya puputulin guys. Hindi na tayo mawawala gawa ng may guide naman na tayo. Kanina nung linapat natin to, ito yung may bukol, dapat ito yung nakadikit sa kisame. Okay? Tapos ngayon puputulin natin siya, ito yung nasa baba. Yung may bukol, ayan. So lagarin ko lang guys. So ito na, putol na yung isa. Bale ganito na yung magiging itsura niya guys. Dito. So ayan. Dito na lang natin banda ilabas. Dapat nandito yan guys, pero para lalo makita nyo yung guhit, ito na lang. Bale ganyan yung magiging itsura niya. Yung sa isang part niya. Makita? Makita na lang. So ayan. Ngayon yung kasalubong naman yung gagawin natin guys, yung kasalubong niya. Gawin natin. Okay na tayo sa isa. So ito naman is saglit lang. So ito na yung partner niya guys. Okay na tayo dito sa isa. Ito nga yung isa kanina. Ayan. Tapos yung partner naman niya gagawin natin. Okay? So ganito lang yan. Para hindi tayo mawala, kukunin lang natin yung angle kung paano natin siya puputulin. Yung bukol nakadikit sa kisame. Diba? Tapos ito yung guide natin. So lalagyan lang natin ng ano ba, tanda kung paano yung position niya sa pagputol. Tapos number 2. So ayan, para hindi tayo mawala. Ngayon alam na natin kung paano natin putulin gawa ng may markings naman tayo dyan. So putulin na natin. Bali dito naman siya sa kabila. Kanina dito tayo nagputol. Ngayon dito naman is dito sa kabila. Ayan, puputulin ko lang siya guys. So ayan, putol na siya. So susunod, check natin guys kung okay nga yung ginawa natin, yung pinutol natin na kornesa ng octagon. So check na natin guys kung okay nga yung ginawa nating kornesa sa kantuan ng octagon. Kumbaga ito yung ano yan, gilid-gilid niya. Dapat ito guys nasa loob. Pero hindi nyo makikita yung guhit. Kaya gagawin ko para makita nyo, kasi sample video lang naman to, dito natin banda sa taas ilagay para makita nyo lang. Kumbaga ito yung guhit. Check natin kung okay yung ginawa natin. Oh, so ayan siya guys. Ayan. Okay naman, overall okay naman yung ginawa natin guys, yung kantuan ng sa octagon. So yun, sana nakita nyo na maayos guys. Hope na may natutunan na naman kayo sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!